Yan, first time dito sa Long Take, the Kraken. 9-time MVP. Thank you po. Wala nang lumapit dun sa 9-time MVP. Siyempre, Junmar Fajardo. Kailangan pakilala pa. Salamat po. Ito ang kauna-unahang MVP trophy Yes, mo. yes po. Pero, hindi na sa'yo to eh. Di ba? Mm, Pinamigay hindi mo na na to, kwento mo nga. Pina-auction ko siya nung Bagyong Tino para sa yung proceeds mapunta sa sa mga nabiktima ng Bagyong Tino tsaka nung O1. So, yeah. So, ito yung congrats pala sa sa nakakuha nito. Magkano na nga yung ano niya? Yung 160, 160 daw. Reaction mo nung narinig mo na... Siyempre malaking tulong yung 160 sa mga kababayan natin. So, ayun, laking pasasalamat ko sa sa nakakuha nito. Kay Boss Toyo na siya yung nakakuha nito siya nang nalo sa auction. So, I'm thankful ako sa kanya. Marami siyang matutulungan na lalo na mga Bisaya. Postoyo, tingin ko, feeling niya mas malaki pa yung halaga nun kesa dun sa 160,000 na binigay niya. Kasi ano ba ibig sabihin sa'yo nung kauna-unahang MVP trophy na napanalunan mo? Siyempre, to sa akin, may value to sa akin kasi ito yung pinakaunang naging MVP ko sa PBA. Lahat ng sakripisyo nung nasa college pa ako hanggang sa nag-pro ako. So, dito yun. So, ito yung kauna-unahan. So, malaking parte sa buhay ko to. So, ilan taong ka nun? 22 ata ako pumasok sa PBA. So, bata pa, no? So, soon after nag-pro ka, yung ibig sabihin, gano'ng katagal mo inintay na magkaroon ka ng... matagal po. Matagal. Second year ko na panalunan to nung nasa PBA na ako. So actually, sa iyong pro life, medyo mabilis-bilis. Pero yung sa paglalaro mo ng basketball, matagal ka na naglalaro bago ka ma-recognize. Galing college po. So, hanggang sa ang hirap siguro kasi, Junmar, alam ka dahil sa laki mo, sa size mo, di ba? Yun talagang kakaiba sa'yo. Ano ba? Kung minsan 6'9" nakita, 6'10", 6'11", ano ba sinasabi sa inyo mo? 6'10 po. 6'10", doon tayo sa average. Kasi kung minsan 6'9", minsan 6'11", pero 6'10". 6'10". Siguro yung pressure na kailangan magaling ka dahil ganun ka katangkad. Hindi po maiwasan yun. Kasi nga, malaki yung expectation ng mga tao sa'yo kasi nga, matangkad ako. Pero, yun nga, kailangan ko panindigan yung tangkad ko kasi nga ito yung ultimate gift na binigay ni God sa akin so kaya kailangan kong gamitin. Sa tingin ko nagamit ko naman ng maayos. Oo, gift siya pero parang may nabasa ko na nung bata-bata ka. Hindi siya necessarily parang gift. Hindi mo siya nakitang parang gift ko hindi pasan. Kasi nga nung bata ako parang hindi ako nakakalaro ng hindi ako nakakasabay ng mga kaedad ko kasi nga matangkad ako. So parang napag-iwanan ako. Hindi na ako sumasali doon kasi sa mga kaedad ko, maliit sila eh. So parang nag-mature ako agad kasi sumasama ako sa mga mas matanda sa akin. So siguro napaganda pa yun para sa akin kasi nag-mature ako agad. So, sa magaling yung height na yun, Junmar? So sa parents, sa mama ko, side ng mama ko, mga Soto. So matangkad kasi yung mama ko sa height niya. 5'8" ata yung 5'8", pamatangkad para sa babae. Yeah. Oo. Tapos ang daddy, ang tatay. Mga 7'5", mga halos same pero mas ang laki ng... malaki yung mama ko. Oo nga. Tapos may kapatid ka pero hindi kasing tangkad, ano? Hindi po. Maliit lang po yung kapatid ko. Mga 5'8". Pero siya po yung mahilig sa basketball. Talaga? Yeah, siya mahilig sa basketball. Tapos nung nag-college na ako, doon ko na lang po na yung basketball. Nakahiligan. Hindi naman totally nakahiligan, pero kailangan ko mag-basketball para makapag-aaral. Kasi di afford ng parents ko yung college. Kaya ginamit ko yung height ko. Oo. Yes. Pero sabi mo nga, parang napilitan kang parang makisama sa mga mas matatanda sa'yo. So parang, masasabi mo ba parang na-miss out mo yung kabataan?
medyo kasi di na ako nakapaglaro ng mga larong pambata eh. Oo. So kasi doon ako na nakikipagsama sa mga mas matanda sa akin. So Oo. kaya hindi po ako masyadong lumalabas ng bahay pag after nung klase namin nasa bahay lang ako. Mm. Tapos yung kapatid ko lagi siya yung nagdadala sa akin na tara sama tayo laro tayo basketball. So, Hindi ka naman napapaaway kasi sino ba namang gusto umaway sa'yo? wala rin. Wala. Hindi. Oo. Pero parang kumbaga nakaset na sa iyong tadhana na parang hinanap mo rin na maglaro ng sport, lalo na basketball, dahil nandiyan na yung taas mo eh. Parang ganun ba yun? Hindi po eh. Kailangan ko lang po talaga gamitin yung height ko. Kasi nung pagpasok ko nga sa UC, hindi nga rin ako marunong mag-basketball eh. As in, wala akong alam sa mga rules. Yung Oo. alam ko lang, tira lang. Tapos, Talaga? kaya sobrang late na ako nag-basketball po. Kailangan ko po, mag-improve. Napilitan po ako mag-improve kasi para i-keep ako ng school. Oo. Kasi pag hindi ka nag-improve, di ba? Parang uuwi ka sa probinsya. Tapos, syempre, gusto ko makatulong sa parents ko. So, ayun. Pero Kaya alam na ginamit ko natin, Junmar, na mahirap man yung simula, hindi ka sigurado sa sarili mo. So, Yung ending naman, nakita na natin kung ano-ano na yung nakamit mo at kung ano na ang na-experience mo yes dahil po. sa basketball. Yes po, totoo. Oo, syempre bukod sa, yun na nga, pag-aaral mo, parang Yes sponsored, po. Tapos nung pumasok ka na ng pros, at saka lalo na itong pagsali mo sa Gilas, Yes po. na 2013 pa lang miyembro ka Yes na. po. Tagal na, no? Tagal na nga eh. Parang kailan lang. Ako yung pinakabata sa national team. Tapos ngayon, nung nag-retire na si Japit, ako na yung pinakamatanda eh. Nako si Japet. Oo nga, kayo yung sabay nun eh. Nauna lang siya sa akin ng 2 years. Pwede mo ba ikwento, Junmar, kung anong klase yung mga pagbabago? Kamusta ba yung buhay ninyo noon bago ka nakakamit ng kasikatan at parang kumbaga umangat-angat na? Mahirap lang po kasi yung buhay namin. Kasi yung papa ko, nasa construction na po siya yung gumagawa ng mga table na marble ba yun? Parang So, Oo. doon siya nagtatrabaho. Tapos, yung mama ko, nasa bahay lang. So, walang trabaho yung mama ko. Tapos, yun nga, sobrang hirap namin nung college kami. Nung nag-try out pa lang kami, natutulog lang ako sa sa pinagtatrabaho ng papa ko. Yung tagpi-tagpi lang na plywood. So, doon ako natutulog. Tapos yung ilalim nun, kanal yung ilalim nun. So, tapos paggabi, doon ako natutulog sa Tibulsu. Alam mo yung Tibulsu? Kung saan kinakat yung mga yung kahoy. Yung mahaba. Kasi Tapos kasya ka dun. yung lamesa, Ay, tapos oo, yung alam tapos ko na. yung Parang blade na bilog. Yung blade, Oo. nasa ulo ko yun. Tapos nilalagyan na ako ng kulambu ng papa ko kasi doon na ako kasya eh. Wow, oo nga, yun lang yung mahaba. Pero yung... malikabok doon. So, para yan nga, kailangan ganun talaga, kailangan mo mag-sacrifice habang bata ka para pagdating ng panahon, makikita mo, bubunga naman yung basta magsikap ka lang. Then, kasi ngayon, mas inuuna yung mas inuuna yung paglalakwatsa kaysa tapos pagdating ng panahon, sobrang bilis na ng panahon eh. Tapos pagdating ng panahon, babalikan natin, sayang, dapat pala nag-aaral ako mabuti, dapat pala nag-practice ako mabuti. So habang maaga, lahat naman tayo may pangarap sa buhay. So lahat naman tayo may pangarap sa buhay. Ako gusto ko lang maiahon yung yung pamilya ko sa hirap. So kaya kahit anong hirap, pinagdaanan ko. So, siguro, bukod sa oportunidad, kaya ka linagay dito is dahil ang dami mong may inspire. Kasi ang daming nakaka-relate dun sa mga storya mo nung bata ka pa. At kung nasan ka na ngayon. Yes po. Oo, sige. At pinapawisan ka talaga. Yeah, Hindi naman mahilig dito. Yeah. Hindi. Pero, so ngayon, kamusta ng buhay-buhay? Medyo okay naman. na? So, blessed Saka ba po, bumibili blessed. ng kama? Wala namang kamang ganyan, pang 6'9". Meron. May king size lang po. Tapos pag natutulog ako, naka-side po ako. Meron bang unan na sapat para sa Junmar? Meron po. Meron naman. So, ang dami kong unan. So, maganda naman. Blessed po ako na dito ako ngayon.
Dahil sa basketball, layo na nang narating ko. Yung mga lugar na kahit sa panaginip ko, di ko abot. Tapos Oo nga eh. nararating ko na. So, Literal na ang layo na Yeah, narating totoo. mo. Di ba? Since 2013 ka na sa Gilas hanggang ngayon. yes po. So sa mga taon na yon, nabilang mo na ba kung ilang bansa na yung napuntahan mo? Hindi po eh. Dami po eh. Pero kamusta ba pagka kayo as a team, nagbiyahe kayo ng biyahe? Yes po. May time ba kayo makapagpasyal, lakwatsa? Meron naman po. Depende po yun sa depende po sa oras. Pero meron naman. Meron po naman. Makakalabas, no. Di naman po strict si coach ngayon. Oo. So, Ano yung lugar na naaalala mo sa 20 plus years, ano ba, 2013 sa 13 plus years Opo. mo? Ano yung mga lugar na alala mo na, uy, sarap ng pagkain dito? sa Europe po. Oh. Sarap po pagka. Anong trip mo sa- dun? Anong mga, type na pagkain? Mga steak, Mm. tapos nakakatuwa po kasi naano mo yung mga culture nila. So iba kasi yung culture bawat lugar, so na-experience namin. Pati nga yung mga pagka nakikipaglaro ka sa kanila, di ba? Yes, po. Yung kultura ng mga athlete. Yes po. Sino ba yung sino yung pinaka mabait kalaban sa court? Lahat naman po mababait. Oh, talaga? Lahat naman po mababait. Wala, talaga? Sino yung yung pinahihirapan ka? Lahat naman po nakalaban ko, nahirapan po. So, Di ba ang mga sabi nila, ang mga European, medyo stick to the rules sila. yes po. Oo. Maganda po yung nila. More of sila, team play po sila. So, Team play. Eh, mga Asyano. Ganun din naman po. Ganun. Mm. May mga naman po yan, may mga plays po naman na sinusunod. Saan ka na-excite kapag alam mong kakalabanin mo na ang mga Middle East? Aling mga bansa yung parang gustong-gusto mong nakakalaban? Basta tinawag po yung pangalan ko sa national team, natutuwa na po ako eh. Talaga? Kasi isa pong karangalan na makalaro sa national team. Tapos, yun nga, thankful nga ako na nakabalik ulit ako sa national team nung pagkatapos nung na-injury po kasi ako sa tibia. So naputol yung tibia ko. So kala ko nga po hindi na po ako makakabalik sa sa basketball, pero pinagsikapan ko po talaga na magpagaling. Therapy ko, ginawa ko yung therapy ko religiously para makabalik ako. Then thankful ako na nakabalik ako sa tapos nakalaro pa ako national team. At naka-MVP pa. Yes po. Di ba? Tapos Oo. nakapag-champion din po. So ayun, blessed na po talaga. Pero ikaw ang patunay na yung mga bagay na yan, hindi lang nangyayari. Kahit nandyan yung height mo, Ayaw po. grabe yung trinabaho at yung sinakripisyo mo para makabalik ka sa itong yung na 100% ka uli. No po. Oo. Saan masakit? As in, siguro i-describe mo sa akin yung pain, yung sakit. As in, Ayoko naiiyak, yun naluluha ka ba yung pagka Opo, tinetherapy yung... minsan sumisigaw nga po ako nung na-injured nung first 2 months po ata sa injury ko. Sobrang sakit po kasi buto yun eh. Tapos nung pag malamig, parang kahit ipin nga na ngilo, masakit na nga eh. Tapos how much more kung Parang ganun buto pala na yun. mismo. Tapos hirap maglakad. Nasa nasa kwarto lang ako for ilang months ata yun. Kasi nagkataon, nagka-COVID din eh. So, lumalabas lang ako ng bahay pag pupunta ako sa hospital, pag-check up. Pero talaga buti hindi ka bumigay, hindi mo iniwan, Hindi po. Naisip mo, hindi? Kasi pag naisip ko na mag-give up na lang ako, inaano ko yung mga scenario eh. Pag mag-give up ako, hindi na ako magte-therapy. Parang talo na ako by default eh. Pero what if gagawin ko yung therapy ko, gagawin ko lahat yung pinapagawa ni Doc. At least nabibigyan ko ng chance yung sarili ko na makabawi ba, maka-recover. So yun yung ginawa ko. So Curious ako, Junmar, balikan natin nung bagong pasok ka. 22 years old ka, no? Yes, po. 22, 23 Yes, nung po. bagong pasok ka sa Gilas. so Tapos ngayon, syempre, ikaw na yun na nga, sabi mo, ikaw yung senior doon. Ikaw na yung talagang tinitingala. Naalala mo ba yung sarili mo nung bagong pasok ka? At paano yun iba sa Junmar ngayon sa Gilas na ikaw talaga yung pinaka parang anchor?
feeling ko same lang din naman ako kung ano ako nga dati sa ngayon po eh. Di po ako masyadong nagsasalita sa ano eh, sa team. Kahit nga sa San Miguel, hindi ako masyadong nagsasalita. Nakikinig lang ako. Tapos nakikitawa lang po ako. Tapos, pero hindi po ako yung tipo na masyadong ang tawag doon, like parang motivational na ano ba. Nahihiya po kasi ako magsalita sa ano eh. Pero parang nararamdaman mo ba na kahit hindi sa salita pero sa gawa mo, talagang maraming sumasabay sa ano mo, sa disiplina mo? Di ko lang po alam. Baka ako po yung sumunod sa disiplina po nila. Ganun ba? Sino? Hindi. Sino ba ang tinitingala mo? Marami po eh. Marami po akong tinitingala. Yung mga nauna po sa akin. Ang hirap tumingala kasi ang tangkad mo eh. Pero sino yung mga, kumbaga, pinapanood mo sa career nila? Gusto ko, ganun ako. Siyempre nakasabay ko sila Kuya D.I. Tapos, nung nasa ano pa ako, nasa college pa ako, yung workout ko, yung coach namin doon, inaano ko na bawat push ko na sa bench press, sinasabi niya, isipin mo yan, si Asita Olaba yan, si Sanitos yan. Aba, yan yung mga binanggit mo ng pangalan. Si Ali Peak. Ali Peak, yung malalaki, no? Si Eric Menk. Oo. Tapos yung binubuhat ko, 5 pounds lang eh. Bigat na ako. Talaga. Hanggang lumakas ka ng lumakas. Yung pala, talagang ini-imagine mo yung mga mukha nila para yun ang nagbibigay sa'yo ng motivation, yung mga kalaban mo. Pero may tatanong ako sa'yo. Hindi ko alam kung baka magalit ka. Kasi matagal na rin ako nagko-cover ng basketball. E naalala ko nung 2014, dun sa FIBA, sa FIBA World Cup halos hindi ka ginamit noon eh. Tsaka di ba yung ang average mo, 5-6 points a game. Parang ganun nung simula, di ba? Pero ngayon di na. Paano natin natawid? Tsaka habang tumatanda, kasi usually iba pagkabata, mas mabilis, mas pero para sa'yo baliktad. Ngayong nandito ka na sa, di ba, 36 years old. Naka-MVP ka uli. Kailangan ko lang po gawin yung role ko sa team. So national team po 'yun, dami po scorer. So, pero yung experience doon sobra di talaga di mapapalitan yung experience mo sa national team. Tapos pagbalik mo sa mother team mo, as in, tataas yung kumpiyansa mo. Ayun. So yun yung So, feeling mo tumaas talaga yung kumpiyansa? Kasi nakikita yun sa court. Yes po. Oo. So, gawa lang ng, talagang panahon ang nagbibigay. Yes po, pa. Oo. Eh, ang ambag ng mga teammates mo, yung kumpiyansa ang binibigay nila sa'yo? Yeah, tama yan. Yung kumpiyansa po na nakukuha namin sa hindi lang po ako, pati ng mga teammates ko, nakakuha kami ng kumpiyansa pag nakalaban namin yung mga team sa ibang bansa. Kasi iba po yung sistema nila, tapos nadadala po namin yun sa PBA. Halimbawa kasi sa world stage, yes po. Di naman tayo madalas manalo, lalo na sa FIBA. Paano tayo makakakuha ng kumpiyansa? Pwede ba yon na makakakuha ka ng kumpiyansa kahit talo? Yes po. Oo. Hindi lang po naman sa panalo lahat na kahit nga talo, at least binigay mo yung best mo. Same time, may learnings ka rin na mapupulot eh. So, parang maganda yung malaman ng mga batang nagsisimula pa lang na hindi laging panalo. Yeah, opo, totoo po. And reality naman kasi sa buhay, hindi naman lahat panalo, hindi rin lahat talo eh. Balance lang din yun eh. So, basta wag lang tayo susuko sa buhay. Natural lang naman yun na may mga ups and downs. Sa lahat ng mga coaches na nadaanan mo, sa college, sa Gilas, sa PBA, sino yung pinaka-komportable ka? Kanino? Lahat naman po komportable po ako. Wala naman po akong pili sa coach. Okay. So, ayun, maganda naman po relasyon ko sa mga naging coach ko po. So, pero tingin mo anong klaseng player ka? Gusto mo ba yung talagang sinasabihan ka step by step kung anong gagawin mo? Or gusto mo yung pinapabayan ka at binibigyan ka ng diskarte? Gusto po yung pinapagalitan po ako. Gusto ko po yung kinokorek ako ng coach ko kasi nga
para matuto po at para madisiplina po. Kasi pag pinapabayaan po kasi tayo ng coach natin, siyempre gagawin natin yung sa tingin natin yung tama pero mali pala, di ba? Pero at least pag nakikinig ka sa coach mo, sila yung nakakita nasa sideline sila, nakikita nila kung ano yung ginagawa mo eh. So pag sa tingin lang mali, malalaman mo rin naman yun eh. Mali pala yun. So mag-a-adjust ka, di ba? So Okay. hindi yung hindi tayo nakikinig kasi wala tayong doon eh. Wala tayong patutunguhan doon. Tingin ko isa na namang sikreto yan kasi maraming mga bata lalo, no? Na sasamaan loob, ma-demoralize o mawawala ang bilib sa sarili. Opo. Na hindi magandang pagtanggap ng ganyang kritisismo. Opo. Isa pa sigurong sikreto yan kung bakit nga narating mo yung narating mo. Dapat makinig po tayo sa coach. Kasi kahit sinong magaling na coach po yung magtuturo, pero yung player hindi nakikinig po. Kahit si Michael Jordan pa yung magko-coach. Pero kung yung player mismo hindi nakikinig, wala rin, hindi rin Pero kahit sino pa yung coach na nagtuturo sa'yo, kahit hindi pa PBA player yung nagturo sa'yo, pero ikaw mismo willing ka matuto, willing ka mag-improve at mag-improve po kayo eh. So, yun yung Ang ganda yung mga iniiwan mo, lalo na ngayon pinag-uusapan na natin yung mga susunod na sa'yo. Hindi ka pa naman nagre-retire, nandito ka pa naman, pero alam ko nakikita mo na rin yung mga bagong parating. Yes po. Ang dami ng matatangkad eh, no? Tatangkad na ng mga bata ngayon eh. Hindi ko alam paano nila ginawa yan nga. Siyempre, Jessica Soto, siya na yung tinitingala mo. Sino pa yung mga nakikita-kita mong pwedeng susunod sa'yo? Alam ko, nabanggit mo na rin sila AJ, Quintin, sila KB. Sila Carl. Yung mga nasa Gilas ngayon. Tapos marami pa mga parating na mga bata ngayon. Ang ibang mga stars, whether atleta ka or halimbawa artista, medyo nase-threaten sila kapag ayan na, dumadating na yung kapalit. Siyempre, natutuwa po ako na kasi para rin naman sa yun eh. Para naman sa atin yun, para naman sa national team. Siyempre, yung mga players nag-i-evolve at nag-i-evolve talaga eh. So, dapat nga yung mga next generation, like tatalunin talaga nila yung generation ngayon. Tapos, di ba, para mag-improve yung Hindi naman pwede yung next generation, tatalunin lang ng yung mga So, hanggang sa mag-evolve yung basketball natin sa Pinas. Oo. Nabanggit mo kanina si Japet na nauna na mag-retire sa'yo. Paano ba? Naisip mo na rin ba yun? Oo nga eh. Naisip ko na nga rin. Kasi wala na po akong makakausap sa national team eh. Siyempre, yung bromance nyo talaga nakakaingit eh. Lagi kayong roommate nun sa Gilas, di ba? Oo. Pero ano yung nakikita mong naging pagkakaiba sa buhay niya na parang sinasabi mo, baka time ko na rin. Meron bang ganun? Sa akin po. Kasi katawan po kasi yung puhunan eh. Di ba? So, ayoko naman po yung sagarin talaga yung katawan ko sa Di naman po ako nagrereklamo, never po naman ako nag-complain, pero pinapakiramdaman ko po yung katawan ko. Sa tingin ko di na talaga kaya. At tanggap mo na dadating ang araw Opo, na talagang time to hang up yun. Yeah. Darating din yung araw na mawawala ako sa basketball. So, habang nandito po ako, kaya ini-enjoy ko yung game. So, marami ang nagdarasal na kapag dumating na yung oras na magre-retire ka na, ready na rin kaming tanggapin na mawawala na isang Junmar sa Philippine basketball. Pero deserve mo yun. Papanoorin ko na lang po kayo sa TV. Nasa bundok po ako, sa bukid. Napapasto lang po ako ng mga kambing nun. Yung bang pangarap mo pagka-retired ka na? Gusto ko lang po nasa bukid po. Sige. I-update mo kami pag nangyari na yun. Tumawag si Tito Boy. Siya pinapatanong sa'yo, fast talk. Okay lang? Fast talk ha? Nili ka lang. Adobo o sinigang? Adobo po. Adobo. Yung matuyo o yung Tuyo po. Tuyo. Okay. Clutch block or game-winning hook shot? Clutch block. Clutch block? Talaga? San Miguel fan na kinakabahan o Gilas crowd na sobrang ingay?
San Miguel fan na kinakabahan. Isang bagay na ipinagmamayabang mo. Pinalaki ako na maayos ng parents ko. Kung hindi kasi isang basketball player, sino si Junmar ngayon? Yun lang. Baka nasa probinsya po ako ngayon. Dahil kasi sa basketball, nabago yung buhay ko. Baka sa probinsya lang po ako ngayon kung hindi ako nag-basketball. Na nagpapastol. Yeah, baka yun. Talaga? Paano? Huling tanong ko. Describe Junmar at 41 years old. 5 years from now. Pag nag-retire po ako, basta pag nag-retire po ako, uwi po talaga ako probinsya. So sa probinsya lang kasi mas masarap yung buhay doon. Babagal yung oras, marami kang magagawa. Tapos, yun, gusto ko makasama yung family. Ito, last na. Happiness scale. Kung saan ka ngayon, Yes. from rating from 1 to 10, ng happiness scale, nasaan ka? Siguro nasa 10 po. Yes, masaya po ako sa buhay ko ngayon. Sobrang blessed ko po. Nakikita ko yung buhay ko before sa ngayon. Sobrang layo po, sobrang blessed ko po. So wala po akong dapat ang tawag doon, complain sa buhay. Kailangan binigay ni God sa akin kung ano yung kailangan ko. So kailangan ko alagaan. Kailangan ko i-enjoy yung buhay ko. Diba? Kasi isa lang po yung buhay natin eh. So para wala po tayong balik-balikan. Kasi dumaan lang tayo sa buhay na to eh. Hindi naman tayo permanent sa buhay na to. So at least na may maiwan tayong maganda sa Saka na-enjoy natin yung buhay natin. Salamat ang sarap mong kakwento. Tsaka salamat sa donation Yes mo. po. Marami ka natulungan. Yes po. Thank you, Junmar. Thank you po.